Oo. Ay, yan. Oo. Lagyan natin ng gano'n. Oo, lagyan natin ito. Try lang natin. Try lang natin. Patay ko muna yan. Sige, patay mo muna kuya. Ako, nakapag-global yun. Try ko lang to ha. Pag mga ganito, pwede ako mag-try. Kasi talaga global na. Try lang natin. Pero kung wala namang blow-by, kung walang blow-by, hindi ako talaga nagsasabi or nagre-recommend na maglagay ng mga additives or stabilizer. Pero ito, dahil sa sobrang tindi ng blow-by, try lang natin. Okay, try mo munang ilagay yan. Pag nakabawas, tingnan natin kung makukuha ng oil stabilizer ng mahiwagan langis itong napakalakas na blow-by. Wala naman itong talsik, pero blow-by, sobrang lakas. Sige kuya, tingnan natin. Medyo malapot lang yan. 1 litro na lagay mo. Yung mahiwagan langis, gagamitin ko lang yan pag talagang malakas yung blow-by. Pero kung hindi naman, Repsol lang tayo. Okay na. Ito, sobrang lakas ng blow-by eh. Isa pa, kuya. Isa pa. Natin. Lapot. Yan, pag hindi talaga, try natin mag-top overhaul. Wala naman talsik eh, no? Natin. Wala oh. Wala oh. Baka pag uminit. Sana mabawasan. Sana mabawasan. Oh. Baka pag uminit. Oo. Pero kanina malakas unang start nyo lang eh no. Eh wala pa, hindi pa humahalo lahat yan. Oo. Dagdagan pa natin. Kasi 1 litro pa lang yun eh. Ang importante kasi dyan yung mga piston ring mabuhay. Oo, maglaro. Yun yung trabaho niya. Oo. Ang laki na nabawas. Tingnan natin. Oo. Tingnan natin pagka umano na. Oo. Try mo nga i-revolution, kuya. Tingnan natin. Wala namang katok eh. Walang katok eh. Sige, sige, revolution. Wala oh. Wala oh. Oh. Hinihigop eh pag nire-revolution eh. Wala ring usok, may usok. Okay, patay muna. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nakita nyo po yung video na yun. Ang tindi ng blow-by, ang tindi ng usok. Pero ang isang nakakapagtaka doon, walang kasamang langis yung usok na yun. At mga kapatid, teka muna, yung nakita nyo pong mahiwagang langis na inilagay ko doon, yun po ay not for sale. Hindi ko po binebenta yon. Yun po ay ipinasubok sa atin ng isang kaibigan para malaman kung gaano siya kaganda. So, experimental pa po lahat yon. Ngayon, ang nangyayari po kasi dito, ginagamit ko muna siya pan-testing. Ayan. Para malaman ko kung yung bang langis na gamit nung sasakyan na pumunta sa amin kaya mausok ay may problema ba yung langis niya or ang may problema ba yung makina. May mga pagkakataon po kasi, ilan na rin po yun na nilagyan ko po nung mahiwagang langis na to at nag-change oil na rin kami, nilagyan ko ng Repsol at nung ginamit namin yung mahiwagang langis na wala po yung usok. So ang ibig sabihin, ang may problema talaga yung langis na gamit niya dati at marumi yung kanyang engine. Pero may pagkakataon din na ginamit namin yung mahiwagang langis na yan, wala pong nangyari.
ganun pa rin po mausok din. So ang ibig sabihin nun, may problema din yung kanyang makina. Pero ito mga kapatid, yung nakita nyo pong video na sobrang usok na yon, nung nilagyan ko nga ng mahiwagang langis, malaki ang nabawas, maraming nabawas dun sa usok. Yun nga lang, hindi ko na na-videohan, nung pinagtagal ko pa, pinag-init ko pa yung engine, nadagdagan din po yun ng usok. Hindi nga lang katulad nung una, nung hindi pa nahahaluan ng langis na yon. Mga kapatid, meron na akong in-overhaul na Mitsubishi Strada. Ibinlag ko rin po yon nung mga nakaraan. At yun nga po, ganun din, malakas yung usok niya, malakas yung steam. Nung umpisa, walang kasamang langis, walang talsik, pero nung nagtagal, ay meron ng talsik ng langis, manaka-naka. Hindi naman ganun karami. So, ang desisyon namin dyan, i-overhaul. So, nung binuksan na namin yung engine, nailabas na namin lahat yung pyesa, maayos lahat ang pyesa niya, except doon sa oil ring. Doon lang nagkaroon ng problema. Ngayon mga kapatid, itong Isuzu na to na ipinakita ko kanina sa video, pinagtagal namin yan, pinainit namin yan, wala talagang tumatalsik na langis doon sa dipstick at doon sa breather. Talagang pure na steam yung lumalabas, usok talaga yung lumalabas doon sa breather at doon sa dipstick. Ngayon, balikan po natin yung Strada na sinasabi ko po sa inyo. Nung hanapin namin yung problema talaga, bakit ganon yung nangyayari sa Strada, maganda naman yung liner, maganda yung piston ring, maganda yung piston, lahat. Yung mga bearings, connecting rod bearing, walang problema, okay siya lahat. Nag-isip kami ngayon, ano kaya ang problema nito? Nung tinignan namin yung kanyang gasket, eto na. Mga kapatid, para doon sa may mga ganitong problema, kaya ko isinama dito yung mahiwagan langis, baka kasi ma-joke kayo, o mapaibig kayo na maglagay ng mga ganyang additives, may problema naman pala talaga yung engine nyo, de sayang. So ngayon, yung Strada, ano nangyari? Ito po yung cylinder head gasket. No? Hindi po ito sa Strada, gagawin ko lang pong example. Dito po sa cylinder head gasket, may nakikita kayo mga butas na yan. Yan, mga butas. So merong daanan ng langis dito at meron din daanan ng coolant. Meron ding daanan, nung sinasabi nating steam na yan, yung usok na yan na kailangang huminga yung makina natin papunta doon sa ventilation. Parang ito yon. Ito yung ventilation niya. Breather. Ayan. So hihinga, pagka nagkakaroon ng steam dito sa ilalim, dadaan ngayon sa mga butas na to. Ayan. Dadaan dito. Yung mga steam na yon, aakyat ngayon sa ibabaw, sa cylinder head. So ito yung cover. Mayroong ventilation dyan. Ipapasok ulit doon sa intake manifold. So yun yung ventilation. At ganun din naman yung sa dipstick, dito rin galing sa ilalim, kaya nga yun yung crankcase, no? Nandun sa oil pan, doon sa ilalim, ayan, huhugutin mo yung dipstick, doon din kasi galing yon. So, ito, yung mga design ng mga diesel, ito po yung breather, hindi po yung PCB, ventilation siya, pero hindi positive crankcase ventilation. Sa digasolina lang pong mga engine yon. So, sa diesel engine, ventilation lang talaga siya, breather, hingahan. So, mula dito sa ilalim, dadaan ngayon sa pagitan ng cylinder head at ng block. Ayan. Tapos yung butas na to, dadaan yung steam dyan, aakyat dito. At yan nga po, ganyan yung kanyang circulation. Pabalik-balik lang. Ngayon, kung may problema na yung engine nyo, yung steam or hininga na lalabas dito, kung yan ay may kasamang oil, dahil may problema na yung pwedeng piston ring, pwede yung oil ring, sasama ngayon na lalabas dito, pupunta ngayon dyan, babalik doon sa inyong intake manifold, yan yung uusok na kayo ng puti or uusok kayo na medyo bluish kasi humahalo na yung langis, ibabalik mo dito sa ibabaw, susunugin dito sa combustion, kaya ngayon pag nilabas mo sa exhaust, yun, may puti siya na usok. Pero itong sa crosswind na to, wala pong usok na puti doon sa tambucho at wala ring langis na lumalabas or talsik doon sa kanyang breather at doon sa kanyang dipstick. Balikan natin, ano po ang nangyari ngayon dun sa Strada? Ito po. Ang pinaka-reason kung bakit siya nag-uusok, mga kapatid, ito yung butas. Ayan. Ito yung butas ng ventilation. Yung mula dito sa baba, aakyat dito yung steam, papunta dun sa ibabaw. Yan. Ngayon, mga kapatid, nasira yung gasket. Mula dito, dumadaan dyan ngayon yung usok. Ayan. Nasira itong gasket na to, dumadaan ngayon yung usok dito, papunta doon sa butas. So ngayon, yung usok na yon, dahil nanunulay, pwede nga akyat na ngayon kagad dito sa ventilation, doon sa breather. Yung usok na nangyayari doon sa exhaust stroke.
Kasi di ba pag akyat, yung huling stroke, aakyat yon, mga kapatid, para yung piston, itulak niya ngayon yung usok na product ng combustion, ilalabas niya ngayon doon sa exhaust. Kaso ang nangyari, sa halip na ilabas lahat sa exhaust, merong portion pumupunta ngayon dito, papunta doon sa breather at papunta ngayon dito sa ilalim, doon sa dipstick kasi nasira itong gasket. Kaya wala ngayon na langis na sumasama doon sa dipstick kasi naging direkta. Naging direkta ngayon, pagkaroon ng combustion dito, yan, dadaan ngayon dyan yung usok, pupunta doon sa ilalim para dumaan sa dipstick at pupunta rin naman kagad doon sa ibabaw. Kaya kung mapapansin nyo, malakas yung usok eh. Di ba? Mayroon pupunta rito, pupunta ron. O yun. Eh, hindi ngayon natin alam ilang portion dito yung na-damage dun sa gasket. Yun yung nangyari sa Strada, mga kapatid. Kaya yun nag-uusok. Pero walang damage ang kanyang mga piston ring, konti doon sa oil ring. Siguro dahil nga sa malamang ito ay na-overheat yung sa Strada. Ngayon, pinalitan na rin namin yun. Nagpalit na kami ng oil ring, piston ring, lahat. So, general overhaul na yun. Ngayon, mga kapatid, yung nangyari dito sa crosswind na to na ipinakita ko sa inyo, pwede pong yung kanyang mga piston ring din ay stock up na. Pero maganda pa yung kanyang oil ring. Kaya, stock up yung piston ring, nagkaroon ng gap dito sa cylinder wall, kaya lumalabas ngayon, yun pa rin, yung combustion product na yun, lumalabas dun sa ilalim, at dadaan ngayon doon sa dipstick at dadaan din ngayon doon sa ibabaw, doon sa breather. Pwede yun. Yung piston ring may problem, pero yung oil ring okay. Ngayon, pwedeng hindi lahat ng piston ring, pwedeng hindi lahat yon. Pwedeng isa lang. Ganun na po kalakas talaga. Kaya ngayon, experiment muna ulit ako bago ko ibaba yung makina nito at malaman natin kung ano ang magiging solusyon nang hindi ka magbababa ng makina. Dahil matagal na stock din kasi yung crosswind na to. Baka yung mga piston ring yan doon sa piston nag-stock up lang. So ang ginawa ko ngayon, pinagtatanggal ko ngayon yung mga injectors niya, pinagtatanggal ko yung mga injector. So bawat piston sa ibabaw, pinaglalagyan ko ngayon ng mahiwagang langis. Parang ilulubricate ko lang siya. Siguro mga tig 10 ml na langis inilagay ko doon para ilubricate niya lang ngayon yung mga piston ring, yung oil ring doon. Tapos papaandarin ko ulit. Siyempre, pag andar nun, usok nun, puti. Pero ilalabas din naman niya lahat yun eh. Kung magkaroon ng magandang resulta yon, mga kapatid, ade, makakalusot ngayon to sa overhaul. Pero kung hindi, malamang, yun nga, yung gasket may problema. Siyempre, top overhaul yun, tignan muna natin, alisin natin yung gasket, baka nga ganun yung sitwasyon. Pero kung buo yung gasket, ayan na, masisilip naman na kagad natin yung liner, yung cylinder wall. Kung yan talaga ay may mga gasgas at kitang-kita na dahil sa overheat, worn out na yung cylinder wall, siyempre, pati yung piston ring, gagalawin mo lang naman din yan. Malalaman mo na kung alog na yung mga piston. Ayan. Magkakaroon ngayon tayo ng konklusyon kung ano talaga yung dapat gawin. So, doon muna tayo sa mga ganong experiment. At tandaan nyo po, yung mahiwagang langis, hindi po yan for sale. Not for sale po yan. Ginagamit ko siya dito sa shop para subukan ko. Iyan ay pan-testing ko sa mga ganitong klaseng makina. Kung halimbawa dumating kayo sa amin dito at ang langis nyo ay gumagamit kayo ng hindi magandang langis, sabihin na natin, no? Tapos matagal na yung langis mo, 4 na buwan na. Tapos mausok na. Ngayon, pag nilagyan ng stabilizer at nagbago ng konti, nabawasan yung usok mo, posible nga yung langis mo lang ang may problema. Pero kung hindi nagbago, yun nga, may problema naman yung makina mo. Ngayon mga kapatid, tandaan nyo po, yung mga ganyang mga oil additives at oil stabilizer na yan, band-aid solution lang yan. Or, kung talagang mapipiho mo at makikita mo talaga na ang problema mo, langis mo, magpalit ka talaga ng langis na hindi mausok. Yung mga low sulfur, low phosphorus, yan, na sulfated ash, so yan yung SAPs na tinatawag, low SAPs, mid SAPs. Ngayon yung mga langis na sabihin na natin na mura, yan yung matataas ang SAPs, matataas ang sulfated ash, phosphorus at sulfur. Maghanap kayo ng magagandang langis, yung mga polysynthetic. Yan ay dinesign para makabawas talaga ng emission, mga carbon emission at mga carbon dioxide. Lahat na, yung mga particulate matters na yan. Kaya yan nakadesign yung mga bago at modernong mga langis ngayon. Hindi yan dinesign para sirain ang engine mo. Mga kapatid, idadagdag ko lang po, karamihan ng mga diesel engine natin, tulad nga nung sabi ko kanina sa umpisa ng aking video, meron tayong breather. So yung breather na yan, ito po yon, lalabas dyan yung steam. Papasok dito sa intake manifold ulit
at susunugin niya ulit doon sa proseso ng combustion. Kung yan ay steam lang, kung yan ay usok lang talaga, pagdating doon sa combustion dito, susunugin niya lang yan. Yun nga lang, kapag may kasama talagang langis, yan na, may kasamang langis, yun yung uusukan ng puti. Yung iba, ang ginagawang solution dyan, naglalagay sila ng oil catch can. Sasaluhin yung langis, kaya nga catch, tapos oil, langis, catch can. So ito ngayon yung can, pasensya na po kayo sa drawing ko, ayan, ayan yung can, ayan. So bago ngayon dumating dito sa yung intake manifold, nandito na ngayon yung langis. Ayan. Kaya lang minsan, napapabayaan nila, napupuno. Pag napuno, delikado rin yun. Kasi pag napuno, mga kapatid, harangan niya ngayon yan. Mapupuno, mawawalan ngayon ng hingahan ng yung breather, ang yung makina. So dadami yung problema. Pag hindi nakahinga yan, maghahanap ng lalabasan yung pressure na yun. Lalabas sa mga oil seal, lalabas kung saan-saan, doon sa dipstick, hanggang sa lalong lumala ang problema ng iyong makina. So, saka po kung halimbawa maglalagay kayo ng catch can, maglagay kayo yun ng medyo malaki. Saka yung mga fittings niya, yung malaki rin, wag po yung maliit. Kung gaano kalaki yung fittings nung breather mo, dapat ganun din kalaki yung tubo na papasukan mo nung mga hose na yun. Kasi kung hindi, mga kapatid, ay makakadamage yan sa yung engine. Hindi ko po sinasabing masama ang oil catch can, pero piliin nyo yung tamang oil catch can para sa engine nyo. Kung di gasolina yan, dapat yung pang di gasolina. Kung pang diesel, dapat pang diesel, medyo malaki. At kapag po yan na inilagay nyo, iyan po ay mini-maintain. Hindi po yan forever na nailalagay mo doon, hindi mo chinecheck kung yan ay napupuno. Ngayon, may mga nabibiling mga oil catch can na sa halip na makatulong para luminis ang engine mo, lalong dumudumi kasi ang daming tagas. Kapag po kasi meron ng ganyan ng problema at napupuno na yung canister, yung can, hindi na yun maganda. Useless na rin ang oil catch can mo kasi talagang may problema na ang makina mo, matindi na ang blow-by. Ngayon, kung mga talsik-talsik lang na kaunti, na dadaan nga kasi dito sa oil catch can at papasok doon sa intake manifold, yun, pwede yun. Pero kung medyo malakas na talaga, useless na po yung oil catch can nyo. Lalo lang magkakaroon ng problema yan kapag yan ay napuno at hindi nyo yan na-check up kagad. At yung mga nagkakabit na mga oil catch can na maliliit, yung mga inlet niya, kadalasan po kasi yung nabibili, ganito lang kalaki yung inlet. Samantalang yung original na tubo na kinakabitan, medyo malaki yun. Tapos ganito. So siyempre, masasakal ng konti yung hininga ng makina mo. At yun ngayon na magkokos ng isang malaking problema. Ngayon mga kapatid, kung ang lumalabas ay wala namang oil at puro hangin lang, lagay mo lang doon at ibalik mo lang doon at hindi po yan makakapagdulot ng maitim na usok. Kasi susunugin lang naman doon yan sa chamber. Magkakaproblema lang naman yan kung yung steam na yon ay mayroon ng langis. Pero katulad nung pinakita ko sa inyo kanina na sobrang usok, ay yun po, ano na yon, medyo problematic na yon. Dahil hindi po normal yon, yung lakas ng usok na yon na ipapasok mo doon sa iyong intake manifold. Mga kapatid, sobrang init talaga ng panahon. No? Yung iba, nagkakaroon na ng sakit. Yung iba, bigla na lang din lalagnatin sa init ng kanyang katawan. Yung iba, na heat stroke. Marami pong nagiging problema. Kaya tulad po ng mga vlogs na ginawa ko nitong nakaraan, hanggat maaari, huwag kayong mag-iiwan ng mga gamit na pwedeng masunog sa loob ng inyong sasakyan. Ngayon, kung ang inyong mga sasakyan, mga kapatid, ay equipped nung kapag ka pinindot mo yung remote mo dun sa open, pinagtagal mo, bumubukas yung mga bintana. Ayan, tignan nyo po itong video ko. Ngayon mga kapatid, halimbawa, sobrang init ng panahon at ito ay nasa labas nakaparada. Bago mo sakyan, pwedeng ibukas mo muna na unti-unti yung mga bintana. So mga kapatid, karamihan ng mga European cars at yung mga bagong modelo ng sasakyan ngayon ay meron pong ganyang features na nandito sa inyong susian. Kung meron yun sa inyo, itry nyo. Pag ilong press nyo lang yung open at ilong press nyo ngayon yung close. So ganun lang po kasimple. Para makaiwas kayo sa sobrang init, makaiwas kayo na kayo ma-heat stroke or talaga napakahirap naman mag-drive pag sobrang init nung papasukin yung sasakyan. Karamihan ng mga European cars, ganyan po.
Ngayon, yung mga Japanese cars, itry nyo, testingin nyo lang. Baka meron din pong features yung ganyan, na ganyan yung inyong mga sasakyan. Ngayon mga kapatid, hanggat maaari, kung wala, kapag naman nasa safe na lugar yung inyong mga sasakyan, huwag nyong isara ng todo yung mga bintana, mag-iwan kayo ng konting siwang. Para naman hindi talaga siya makulob at yung init, kapag ka ikaw ay papasok na doon sa sasakyan, huwag naman sana makaranas tayo ng mga ganyang problema, yung ma-heat stroke kayo. Ngayon mga kapatid, hanggat maaari, huwag kang mag-park sa mga open space, yung walang bubong. Kung alam mo namang gagamitin mo yung sasakyan mo ng ganong kainit pa na panahon, na oras. Di ba? Kung halimbawa lalabas ka ng 1:00, 2:00, tapos nag-park ka pa sa mga ganyan, napakadelikado niyan. Ngayon, kung meron ka naman na katulad niya, nung option na yon na meron pa nga dyan yung mga automatic na sasakyan, pwedeng mag-start eh. Di ba? Siyempre, nasa park naman yon, i-remote nila, i-engage nila yung start, o nagkusa nag-start. Ngayon, pagka ganun kasi, pwedeng pagpatay mo, pag-park mo, wag mo nang i-off yung aircon para pag-start mo ng engine mo, gaganan na rin yung aircon. Wag po kayong mag-alala doon kasi habang naman yan ay nandoon sa start mode, lahat naman yon ay naka-off muna. Pag andar ng engine, saka pa lang din naman magkakaroon ng supply power yung mga air conditioning system na yan. Mga kapatid, may sasabihin po ako sa inyo. Ito po ay hindi chismis, totoo po ito. Magpakarga kayo ng fuel nyo, gasolina man yan or diesel, sa umaga. Kapag sa umaga po kayo nagpakarga, malamig na malamig yung inyong gasolina. Condense yan, mataba yan, mabigat yan. Pero pag nagpakarga kayo ng 5:00 ng hapon sa mga gasoline station na yan, payat ang inyong gasolina, payat ang inyong diesel dahil doon sa init, sa epekto ng init, doon sa tangke sa ilalim ng lupa. Kasi yung mga tangke po na iniimbakan ng mga fuels na yan, gasolina or diesel, dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, naapektuhan din yung gasolina, pati yung diesel. So, nagiging less condensed siya. Tandaan nyo po mga kapatid, yung mga tangke, yung mga pump na yan, nakakalibrate yan sa volume, hindi dun sa bigat. Ngayon, kapag ka nagpakarga kayo na mainit yung gasolina na kinarga nyo, sigurado may less condensed yan, nababawasan yung nakakarga sa inyo. Pero kung magpakarga po kayo sa umaga, yan, matabang-mataba, mabigat na mabigat ang fuel mo, makakarami ka ngayon yung ikinarga mong gasolina or diesel. Sa gabi, meron din. Kaya lang, yung epekto kasi, yung init kasi. Kaya nga pag natutulog ka sa bahay mo at puro pader, sementado ang bahay mo, sa gabi, nandun yung init kasi sumisingaw pa. Ganon din po, doon sa ilalim ng lupa na nainitan ng husto yung mga tangke na iniimbakan ng fuel. So, kahit tignan nyo po yan, kapag ang fuel natin ay naiinitan, nagiging less condensed yan. Pero kapag ang fuel mo ay nandoon sa malamig na lugar, lalo na yung buong magdamag, ayan, maganda ang fuel mo. Ito mga kapatid, total, init ang pinag-uusapan natin ngayon, yung sobrang init, no? Talagang matindi. Sa nakita ko kanina doon sa FB, parang nasa 53 yata sa Metro Manila. Tapos yung ibang karatig na lugar natin, nasa 15. Ganun katindi yung heat index. Ngayon, pag-usapan na rin natin. Yung mga bumabiyahe po ngayon ng probinsya, napakainit po ng ating mga kalsada, ng mga asfalto na yan, ng mga semento na yon. Baka naman mamaya, mga kapatid, yung gulong mo expired na. Baka yung gulong mo manipis na. Habang ikaw ay bumabiyahe sa sobrang init ng panahon na yan, kapag nga nasa highway kayo, makikita mo yung heat haze. Yung parang may salamin doon sa malayong portion na natatanaw mo. Yun yung init, ganun siya kainit, may heat haze. So, wala pa naman tayo sa sobrang tindi pa, pero mga kapatid, obserbahan nyo, tignan nyo, i-check nyo ang inyong mga sasakyan. Baka kayo maaksidente, baka kayo maputukan ng gulong, at yung mga naninigarilyo, lalong-lalo na diyan sa highway, pagkatapos nyong sigarilyuhin, di siyempre, may baga pa yon, bigla nyo na lang itatapon doon sa mga tuyunda mo. Katulad po nung nangyari diyan sa NAIA Terminal 3. Ang sabi po diyan, doon sa investigasyon nila, meron daw pong nagtapon ng upos ng sigarilyo. Ang problema, yung mga damo doon ay tuyon-tuyo na, kaya tapos sobrang init, ayun, sumiklab, nag-apoy. Ganong katindi ang sunog na nangyari at 19 na sasakyan ang pinoproblema ngayon nung nag-ooperate nung parking area na yon. Ayun mga kapatid, kung meron pa kayong alam na dagdag kaalaman para sa mga subscribers po natin at mga palaging nanonood dito sa Autorans, i-comment nyo po dito paano tayo makakaiwas dito sa sobrang tindi ng init na to, makakaiwas tayo madisgrasya. Yung mga leather seats nyo, tanggalin nyo muna yung mga seat cover na yan. Napakainit po kasi yan eh.
Ang leather kasi, nag-a-adapt yan sa panahon, sa temperature ng panahon. Kung mainit ang panahon, mainit din yan. Kung malamig ang panahon, malamig din yan. So, mas maganda, tanggalin nyo muna yan. Ngayon, maglagay po kayo ng mga sunshades na yan. Ihaharang doon sa windshield, ihaharang dito sa mga bintana nyo. No? Napaka-importante po niyan sa ngayon. Pero mga kapatid, kung kayo ay nasa isang delikadong lugar, huwag nyong iiwanan na nakababa yung inyong mga bintana. Delikado din po yan. Doon sa mga masasamang loob na nandyan, na nakapaligid, na hinihintay lamang na malingat ka. At kapag nalingat ka na, ayan na, aatake na po sila. Mga kapatid, yung pong safety, palagi nating iisipin. Kung iniisip natin na mapangalagaan yung ating mga makina, yung ating mga sasakyan, mas pinaka-importante po yung safety naman po ng ating buhay. At kasama po dyan yung pag-aalaga nga po ng ating sasakyan. Dahil kung biglang sumabog yan na nandiyan ka sa loob ng inyong sasakyan, pwedeng magbuwis ka ng buhay. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po.